Good day, church! A blessed Sunday! Kanatong tanan, dalaygon ang Ginoo. So maayong buntag again, matag-usa ka na to mga igsoon. Welcome sa ato ang online simbalay karong adlaw. No, pwede ba nga i-welcome na to ang matag-usa karon kung naata sa ato ang on-site location in the whole Cagayan de Oro and Misamis Oriental. I encourage you to greet one another. Pwede ba i-greet imong matag-usa darabi, i-shake hands, i-hug kung babae, ing na nga, good morning, I miss you. Praise God. So we do that because we are family here and we belong here. So that's why we encourage everyone to feel the atmosphere of a family that loves Jesus and loves people. Amen? Amen. So dalay ko ng Diyos na anata sa month of March and grabe ang ginabuhat ni Lord sa ato ang mga kinabuhi, no, in all areas sa ato ang life. So dili po ni nato palagpason nga ato pong i-welcome ang naa sa ato ang online platform karon nga family. So we welcome matag-usa sa atong online family. Pwede ba kita igsoon atong i-welcome sila, no, by mentioning, by tagging them, by saying comment, butang og comment diya sa comment section. Good morning igsoon, we miss you so much. Praise God, praise God. So no, atong gituuhan gyud and we see it clearly gyud kung unsa si Lord pod namuhat sa kinabuhi sa mga tao nga naa sa atong online, no? Nakita nato nga maski naa sila sa layo nga areas, but grabe sa diha nga nag-desire sila nga modangop sila diha sa Ginoo, no? Naghatag og way si Lord para ma-connect siya pinaagi sa ato ang family. Jesus is the way, the New Testament church family. Praise God. Nalipay ba ta na? Wow! So grabe si Lord, no, gigamit na niya as instrument kining atong online simbalay. So that's why di po nato palagpason nga kung naay gibutang si Lord currently sa ato ang mga people through online simbalay, ato po ding i-expand ang kingdom ni Lord. Now, come on, let us engage in our social media live today. Ato ni siyang i-share across any social media platform, no? Live ni siya karon sa YouTube, but I believe no pwede ni siya ma-share sa Facebook, no? Pwede po ni siya ma-share personally sa chat, no, sa Messenger, no, tanang area sa ato ang social media nato nga platform. Ato ning i-share because we are sharing by doing this. We are sharing the love of Jesus sa ilang life. No, kabalota karon currently, grabe kaayo, no, gubot na ang kalibutan. Gubat, left and right. There will be a lot of crisis in politics and all areas. But kabalota nga ang only solution ragyod is si Jesus sa ilang life. Amen? Amen. So that's why dili ta maulaw mag-share sa ato ang live karon tungod kay ang mga people is hungry sila for more of the Lord. So that's why ato ning gamiton nga opportunity. Kita ang maghimo og opportunity para sila makabalik diha sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. So I believe ready na ang tanan nga musimba sa Ginoo, no? I believe nga si Lord pod namuhat na sa kasing-kasing sa atong online family, no? Manindog ta mga igsoon. As we read the word of the Lord, mabasa sa Isaiah 56 verse 6. Isaiah 55 verse 6. Ningon siya diri, dangup kamo sa Ginoo ug tawag kamo kaniya, samtang anaa pa siya nga motabang kaninyo. Pabiyaan na ang mga dautan sa ilang daotang binuhatan ug ipasalikway ang ilang daotang panghunahuna. Pabalikan na sila sa Ginoo nga atong Dios kay kaluy-an niya sila og pasayloon.
Isaiah 55 verse 6 and 7. Wow, grabe kay si Lord igsoon. Mo na'y promise ni Lord kung mubalik ta sa iya. Now, if you are here today, you are a VIP. We welcome you also. And we believe nga para ni sa imua nga word, no, the more nga mubalik ka diya sa Ginoo, kaluyan ka ni Lord all the more. Amen. So let us pray diya sa Ginoo. Let us bow down our head, close our eyes, and mubalik ta sa Ginoo this morning. Come on, igsoon, let us pray. Abba Father, O God, we worship you in the name of Jesus. Holy Spirit, Lord, come, Lord, we welcome your presence today, and we allow you, Lord, to work more sa among life. We surrender our mind, our hearts to you, Jesus. Thank you, Lord, that there's no one like you, Lord. Ikaw ang Diyos nga mubag-o sa mga tao nga hunger, O God. Lord, among gi-receive, Lord, ang heart nga humble before you. And so, this morning, today, Lord, among i-declare, Ginoo, nga walay lain nga Diyos nga among simbahon, Lord God. Salamat, Lord, sa imong presensya. Salamat sa gahom sa imong dugo, nga imong giula dadto sa cross. Na Lord, mo na Ginoo maghatag, Lord, og bag-o nga kasing-kasing ka namo, O God. Salamat, Lord, sa bag-o nga huna-huna. Lord, amo kang gisimba, Lord, walay lain nga Dios, among gialagaran, Lord God. Ikaw lamang, Jesus, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Come on, let us praise the Lord. Come on, pwede bang pakpakan sa nimo si Lord? Salamat, Jesus. Lord, among i-declare, Ginoo, adlaw-adlaw kami mo simba diha kanimo. Come on, let us clap our hands. Puno nato sa pagdaig ang atong simbalay today. Yes, Jesus, we give you praise. Yes, Jesus! Whoa-oh, 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 whoa-oh. Adlaw-adlaw malipayon, adlaw-adlaw nga andumon, adlaw-adlaw, o Diyos. Adlaw-adlaw, o Diyos. Adlaw-adlaw kauban, adlaw-adlaw nga kauban, adlaw-adlaw di pasagdan, adlaw-adlaw, o Diyos. Adlaw-adlaw, o Diyos. Bisan noon sa mang panahon, bisan noon sa mang higayon, bisan noon sa mang sitwasyon, ikaw ra ako, ikaw wa may lain pa. Oh-oh, 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 oh-oh. Adlaw-adlaw malipayon, adlaw-adlaw nga handungon, adlaw-adlaw, o Diyos. Come on, simbalay. Adlaw-adlaw, o Diyos. Yes. Adlaw-adlaw nga kauban, adlaw-adlaw di pasagdan, adlaw-adlaw, o Diyos. Adlaw-adlaw, o Diyos. Bisan noon sa mang panahon, bisan noon sa mang higayon, bisan noon sa mang sitwasyon, ikaw lang ako, ikaw wa na'y lain pa. Oh-oh, 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 come on, clap your hands. Let us give him praise. Come on, i-declare na to karon igsoon nga Lord, wala kay susama nga Dios sa among kinabuhi. Wala kay susama, la 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 kay susama. Come on, declare. Wala kay susama, la kay susama. Wala kay susama, la kay susama. Wala kay susama, la kay susama.
Wala kay susama, lalala kay susama. Yes, Jesus! Bisan nung samang panahon, bisan nung samang higayon, bisan nung samang sitwasyon, ikaw lang ako. Kamain na si Lord. Bisan nung samang panahon, bisan nung samang higayon, bisan nung samang sitwasyon, ikaw lang ako. Bisan nung samang panahon, bisan nung samang higayon, bisan nung samang sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw may lain pa. Ikaw may lain pa. Come on, papaki si Lord. Hallelujah! Lord, ikaw may lain pa, Diyos. This is our commitment, oh God. Thank you, Jesus, Lord. Salamat, Lord. Come on, pasalamati si Lord. Bisan nung samang panahon, bisan nung samang higayon, bisan nung samang sitwasyon, ikaw lang ako. Come on, itaas imong kamot. Bisan nung samang panahon, bisan nung samang higayon, bisan nung samang sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw ay lain pa. Yes, Lord, ikaw ay lain pa, O God. Mao na among commitment, Ginoo. And no matter what happened, Lord, ikaw ang Diyos nga among sundon. Haman igsoon, begin to pray to the Lord. Pangandoy niya sa Ginoo. Inga si Lord, Lord, gusto ko more. More pa, Lord. Sa imo ang presence, O God. Yes, Jesus. You hear every prayer, O God, sa imong mga katawhan, Ginoo. Panganduyon ka na mo, Diyos. Labaw pa, Lord, sa tanang butang na naa sa kalibutan. Oh, among Ginoo. Thank you, Jesus. Worship you, God. Hallelujah. Sa problema, mga suliran ko, Ginoo. Kana kumakiguban imong pulong, akong pagakutan. Yes, Holy Spirit. Muabot man ang mga pagsulay di mahadlok, nakakanunay ikasayaw, kawang kadaugan, nangandoy sa tingog mo, sulti Ginoo, nangandoy sa tingog mo, sulti ko, nangandoy sa tingog mo, sulti Ginoo, nangandoy sa tingog mo, sulti ko. Sa problema o mga suliran ko, Ginoo, kana kumakiguban imong pulong, akong pagakutan. Kamon inga si Lord, muabot man ang mga di mahadlok, ang nakakanunay igasangyaw, ikaw ang kadaugan, nangandoy sa atin.
ko, sultihi ko, nangandoy sa tingog mo. Sultihi Ginoo, nangandoy sa tingog mo. Sultihi ko, sultihi ko. Kapan pangandoy diha sa Ginoo igsoon. Pray to the Lord. Lord, pangandoy ni mo diha sa iyo. Asaman ko, kumaka, o Ginoo. Kapan itaas imong kamot. Way kapaingnan, ning kinabuhi ko. At saman ko, kung waka, o Ginoo. Huwag kapaingnan, ning kinabuhi ko. Nangandoy sa tingog mo, sultihi Ginoo. Nangandoy sa tingog mo, sultihi ko, sultihi ko. Nangandoy sa tingog mo, sultihi Ginoo. Nangandoy sa tingog mo, sultihi ko, sultihi ko. Tingog mo, sultihi Ginoo. Nangandoy sa tingog mo, sultihi ko, sultihi ko. Sa tingog mo, sultihi Ginoo. Nangandoy sa tingog mo, sultihi ko, sultihi ko. Sa tingog. Come on, be hunger kay Lord. Ginoo, nangandoy sa tingog mo, sultihi ko, sultihi ko. Yes, Lord, nangandoy niyo sa iyong tingog agad. Sultihi Ginoo, nangandoy sa tingog mo, sultihi ko, sultandoy sa tingog mo, sultihi ko, sultihi ko. Yes, Lord, sultihi ko. Salamat, Lord. Mamanigsoon, let us pray. Heavenly Father, O God, thank you, Lord. Lord, wala mi laing desire, Ginoo. Ano, Lord, di dool mi diha kanimo, among gikupta ng imong pulong nga nagingon sa Isaiah, O God. Na Lord, kumuduol mi diha kanimo, kaluyan mi nimo, Lord. And so this morning, today, we surrender diha nimo, Lord, ang tanan sa among kinabuhi, O God. Let your will be done, let your kingdom come. Salamat sa imong presence, Lord, yung may pakanduyo na mo sa among kinabuhi, O God. Lord, thank you, Lord, sa power sa imong blood, Ginoo nga nag-redeem sa amo. Lord, we honor you, we give you praise in everything, O God. All glory belongs to you alone. In Jesus' mighty name. Amen and amen! Come on, bakbaki sa si Lord! Praise the Lord, mga igsoon! So before ka mo lingkod, kung naay VIPs dara, mga very important person, first time nila karon sa Simbalay, pwede bang imo siyang i-greet? Ingna siya i-shake hands siya, ingna nga, welcome kayo kadiri sa atong family.
Wow, praise God. So I believe everyone is excited. So let us be seated in the presence of the Lord. No? Let us get ready. Our 3Bs, our Bible, our book note or notebook, and our ball pen. To receive the word of the Lord, let us welcome the man of God, Aninga family. Pastor Ravi Kabusog, pakpakan na to always si Lord sa iya ang life igsoon. All glory to Jesus alone. Good morning, everybody. Welcome na to once again ang Matag Usa, and I believe we're excited kaayo no to receive God's word this morning. But I want to welcome once again sa Matag Usa sa mga kauban nato, mga leaders and matag panimalay nga gi-open para deta magtapok atong simbalay. Salamat sa Ginoo atong palakpakan silang tanan. Og sa mga first time today nga nag-join nato, salamat. You will respond to the invitation sa atong pagtapok, no? So, ang simbalay, mao ni siya ang pamaagi sa Ginoo. We back sa Word of God, as we read sa Word of God sa Book of Acts, and even no, sa Book of John chapter 4, nga bisag asa ta magtapok, na 2, na 3, mag-gather sa iyang pangalan na ang Ginoo. So, in the book of Acts chapter 2, it says, nagtapok ang mga katawan sa Diyos, balay-balay, nagsimba sila, nagdaig sila sa Ginoo. So, mo nang importante kay makasabot ka, ato ning give-value today, natay fellowship sa itong mga balay, sa itong simbalay, salamat sa Ginoo. Amen. Today, let us open our Bible. I believe that all of us were excited sa pagpaminaw. I pray nga ikaw, tagaan ka sa Ginoo right heart and mind today to receive God's Word. Let's open our Bible in the book of Matthew, chapter 22, verse 14. It says here, "For many are called, but few are chosen." And also, let us read in the book of Ephesians, chapter 1, verse 4. It says, "Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes." Today, itong topic is understanding our divine calling. Again, our message today is all about understanding our divine calling. Let us pray for the Word of God this morning. Bow our head and close our eyes. Let us pray, mga igsoon. Lord, we thank you today. Salamat kayo, O God, sa imong grace and mercy for all of us. We thank you, Abba Father, for your goodness, for your presence today. Lord, nangandoy kami sa imong tingog, sa imong gahom, sa imong presensya, Lord. Nangandoy mi sa imong giya, nangandoy mi sa mga pulong nimo, Lord. Nga today, among madawat. Lord God, bless among heart and mind today. Holy Spirit, have your way, muliho ka sa among kinabuhi, sa among kasing-kasing. Karong buntag ikaw ang Ginoo nga magpasabot sa amo ang hunahon kasing-kasing. Thank you, Holy Spirit, for your presence today. Bless your word, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. So every one of us, we are called by God, no? So tanan, all of us were given a chance nga makabati ka, makadungog ka sa pulong sa Ginoo, and maka-discover ka unsa ang purpose, unsa ang calling nimo sa imong life. So ang calling ug ang career is two different things na siya, no? Ang imong career mo na imong trabaho karon, mo na imo ang trabaho nga nakay sweldo, ginasweldoan ka. So mo na ang calling nato is divine, no? Gikan sa Ginoo gyud ang atong calling. Ato nang i-discover, no? Ang atong career is something ikaw ang nagpili, ana. Ang calling is ang Dios may nagpili. Amen. So muna nga, dili ka makapili nga ianak ka. Ang Ginoo mo'y nagpili sa imo nga maanak ka. So, start from the beginning yun, gitawag jud ka sa Ginoo. Dili ka makapili nga dili ka pwede ianak. Nga naman, ang Dios mismo nagpili nga ianak ka. The day you were born is the day God has called you already. Gipili jud ka sa Ginoo, gitawag jud ka niya. No? Kay wala man dili makaingon nga ako. Dili ko makaingon nga wala unta ko gianak na anak naman. Amen. We understand the supremacy of God, and God has the highest authority
no? And makasabot nga siya ang magbuot ana. So mataw ba ka o dili? Ang uban gani no. Dagan kay mga stories nga nagplano ilang ginikanan nga ipalaglag ta. Napatatihan sa tuang ginikanan sa atong mama, nagplano sila nga ipalaglag ta. But ang good news wala na dayon. So na yung mga inana. Sa tusin yung mga story nga inana because lagi ang atong parents di man sila perfect pero sila gigamit lang sila nga instrumento para matawag ta. Okay? So nana siya, no? That's why dili ka makapili, even imong parents dili makapili kinsa ilang ianak, laki ba or bae ba. So ang Dios mismo mo nagpili ana. Bae ka, laki ka. God is the one who planned that, He designed that. Unsa ta kinsa ta? Siya ang nagpili sa tuwa. And we cannot dili ta makabuot sa plano sa Ginoo sa yang calling sa atong life. So again, calling, it is something that God is the only one design it, plan it before the creation of the world. So wala pa gani ang creation sa kalibutan na napilian na ka sa Ginoo. Amen ba? So we are so blessed enough nga napilian ka sa Ginoo the day that you were born. Sa daw pa lang nga natao ka. Napilian na ka. Amen. So again, atong career, something nga ikaw nagpilian na. But ang imong calling, something nga God is the one who designed it, who planned it. So ang atong calling, gikan sa Ginoo divine. Amen. Hallelujah. Diba? And then, our calling is something that we receive. We receive from God. Nakasabot ka. Although, naitawag si Lord sa imong life, pero kung dili nimo dawaton, nothing will happen sa imong life. Amen. So, ikaw na-invite ka. Ako sa una, na-invite na po ko nga magsimba. Hinala. Gi-invite ko magsimba. No? O niya, nitry kong simba. Kanungog lang ko nga, ganahan sila na nga simba. Nisimba ko, born again. So, nitry kong simba. And that moment, na-understand ako nga naay tawag sunod sa kong life. No, atong primary nga tawag, atong tanan, pinaka-first atong nga tawag is makaila sa Ginoo, mga lagad sa Ginoo, and then atong madawat ang kaluwasan nga gikan sa Ginoo. That is our primary calling. Every one of us, no? Muna ang pinaka-first na to nga calling. Makaila ta sa Ginoo, mabago atong kinabuhi, mosunod ta sa Ginoo, and then atong madawat ang kaluwasan. So inana na pinakauna nga calling, Lord. Now every one of us, we are called by God. And nobody can cancel your calling, no? When God called you, nobody can cancel it. Kung dili nimo mabuhat, sayang tungod kay every one of us gitawag ta sa Ginoo. Ang career is na ay pataba, no? Pwede ang career nimo na ay kasikat, na ay kadato, ano pwede nga ang career is na ay status nimo, money, power. But atong calling is generally na mga difficulty, na mga challenges kung nakasimong calling na mga suffering, no? Ano man, ang atong life naka-focus na sa atong kaugalingon, sa atong family, something wala ta maanad. Atong calling is mas higher than sa atong sitwasyon. Kaya na mga times nga suffer ka, na mga difficulties along the way. Why? Because Satan, ang yawa, Satanas, isa gusto nga atong ma-discover atong calling. Baga niya. But again, nobody can stop the calling that God has for you. Kung mo-respond lang ka, kung makasabot ka, gitawag ka sa Ginoo, then nobody can stop that calling that God already planned and designed for you. Sa imong kinabuhi before you were born. Amen. Ingnan mong tapat, gitawag ka sa Ginoo. Amen ba? Ingnan siya, gitawag ka sa Ginoo, gipili ka sa Ginoo. You are called, you are chosen by God. Dapat na makasabot, anak. Amen. So, ang ato ang calling is na ay magyan ato nga mga difficulty, mga suffering, for us to be refined. Magitag process para nga magamit sa Ginoo effectively.
Kaya importante sa atong calling natay magian gyud. Ayaw na i-deny nga na yung mga suffering, na yung mga difficulty sa life because part na siya. Kaya gina-process ka sa Ginoo to be used by God effectively para effective ang paggamit sa Ginoo sa imong life. Ginaredy lang ka ni Lord. Kaya in all things, in all circumstances, kabalo ka moingon, because of God, because of the power of God, kaya nimo magpadayon ka because ang calling always depends on God. Atong career always depend on ourselves, but our calling always depend on God's power, God's ability, God's promises, God's word, God's presence. Diya na permintig yun. So it means that we cannot do our calling without God's help. Kaya gitawag na siya divine calling. Meaning anang divine, Diyos noon nga tawag. Okay? Nakuha na to? Divine calling. Kaya imong pag-abot dari sa kalibutan, divine calling na siya. Because sa tiyan pa lang sa tong mama, grabe na nga battle inside sa womb sa tong inahan. Unya, no, sa ato pa lang tiyan sa tong mama na ay 100 million to 300 million nga sperm cell para lang matao ta kanang 100 million dia pilian mag knife fight na battle inside sa tiyan sa tong mama kinsay makaadto reaching the egg no sa atong mama. So una ang sperm cell nagikan sa atong papa. So ma-deposit na siya ang counting ana 100 million to 300 million. Pag sulod ana nagitawag nga lumba sa tiyan sa atong mama na ay battle inside sa womb sa tong mama. Kinsa ang makasulod pinakauna sa egg, no? So mauna ang mahimo nga ikaw, mo na mahimong bata. Only one sperm is needed to successfully fertilize the egg. Okay, so nakuha nato na only one sperm. So out of the 100 million na sperm, isa lang ang need para makaadto sa egg sa tong mama and then na matawag nga ma-fertilize siya. So aya na mahimong tao. So inaana ang process mo na nga diha pa lang tiya sa tong mama sa kadaghan na sperm. Ikaw ako kitang-tan nga naminaw karon. Ikaw ang nigawas, ikaw ang gipili sa Ginoo. Amen. Out of all those sperm. Diba? So you are a miracle. God has designed you to come here on the earth. God has a plan for your life, a purpose for your life. I'm telling you, no matter unsa imong struggle karon sa imong life, receive this message that God has a divine calling sa imong life. Diyos nun nga tawag sa imong kinabuhi, giandam sa Ginoo sa imong kinabuhi. And dili nimo na mahimo if you are not going to serve God. Kung dili ka mga lagad sa Ginoo, dili na to maangkon, madawat, mahimo ang tawag ni Lord sa tong kinabuhi. Kaya everyone na pas gitawag ka sa Ginoo. Amen. That's why in the book of Matthew 20-14 is clear, many are called, but few are chosen. So tanan, daghan kaayo gitawag ni Lord, but gamay ra ang ni-respond, gamay ra ang nidawat, gamay ra ang nituo. So every one of us, God has given us the chance to respond to our calling. Ikaw, gitawag ka, kitang-tang nga namin na we are called by God. Hindi mo tapat gitawag dyan ka sa Ginoo. Amen. Gitawag ta sa Ginoo. So now, no, ang imong career, pwede ka mo retire, but imong calling, dili ka mo retire until mamatay ka. Diha ra taman imong tawag, no? Ang imong career, pwede ka mo retire, na kay mga retirement. Ang imong calling, walay retirement. Ta example, no, sa ka-Amerikano, Chuck Colson, is taas yang profile sa yang career, sikat siya sa Amerika.
And then he access to power and influence in the Nixon White House. Sa White House, no, na siya access. Onya, yet he landed in prison. Pero, nabilanggo siya, nagpriso siya. His career was over. So, tungod ana, nabilanggo siya, yung career, humana yung career. But his calling was just the beginning. Pero di ay, ang yang tawag, yung calling ikan sa Ginoo nagsugod pa lang. He was called to reach others as like himself. He reflects, the real legacy of my life was my biggest failure. That I was an ex-convict. My great humiliation, being sent to prison. So sa prisuan, dito siya na born again. Dito siya na change yung kinabuhi. So, kani nga tao, no? Una, sikat kay siya. Nakasulod siya sa White House sa Amerika, na siya connection, na siya access. But nabilanggo siya, and it is the plan of God nga dito sa bilangguan, ma-discover na yung calling. Now, dito na born again siya, iyang giwalihan ang mga tao dito sa prisuan niya, mga kauban, na fulfill ang calling sa Ginoo sa iyang life, though niagi sa difficulties and suffering. At times, inana ang tawag ni Lord ng mga suffering. Financially, like sa team ni David, no? Si King David nasa mga team. Yung team is dagag mga utang, financially disabled, no? Financial, bankrupt gid sila. But, si David, niabot silang kinabuhi. Nisubmit sila, nagpatudlo sila, nagpatrain sila, o nahimo din silang mga gitawag ng mga mighty men. Ang ilang leader, mao ang hari, si King David, nagpatrain lang sila. And suddenly, nabayaran ang mga utang. Suddenly, nabago ilang kinabuhi. Nahimo silang mighty men. Gikan sa mga tao nga napuno silang mga utang. Tungod kay nagpatrain sila, nasulay leader, itudluan sila. Nabago ilang kinabuhi, na-discover nila ilang calling nga, mahimo silang kauban ni King David. Okay? So, mo na importante kayo. Dagan mga times nga natin mga challenges sa kinabuhi, but wala nag-stop diya ang atong calling sa Ginoo. God prove His calling in the middle of our challenges. Diha i-prove ni Lord, nga gitawag ka niya, even sa imong challenges, kaya nimo i-overcome na. Nga naman, mas greater, mas powerful, mas amazing ang calling ni Lord sa tong kinabuhi. So nobody can stop that, not even our situation, not even somebody or diba, anyone else, wala makababaga na God alone design it. Kung dili ka mo respond na, ikaw ang makababag. Kung dili ka mo respond sa calling Lord sa imong life, ikaw ang makababag. Ikaw, dili ni mo fulfill ang tawag sa imong kinabuhi. Ingon ng John chapter 1 verse 12, to those who believe, to those who accept Jesus Christ, ang nituo, nidawat ni Jesus, gitawag na, gitagaan na privilege nga mahimo ta mga anak sa Dios. Ang mga mutuo, ang mga mudawat, mo ay makadawat sa calling na silang kinabuhi. Mga anak ta sa Ginoo. So again, ang mudawat lang, ang mutuo lang. Ang dili mo dawat, ang dili mo tuo, mulabay lang ni sa imong life. Sayang ang imo ang tawag sa imong kinabuhi. Ephesians 1:4, gipili, gitawag na kadaan, so wala pa nabuhat ang kalibutan. So amazingly, in the mind of God, in the heart of God, in the plan of God, ikaw, kitang tanan karon gipili ta, gitawag ta daan sa Ginoo, so wala pa nabuhat ang kalibutan. Amen. Kailangan convince ka na, no? Kaya nga ingon ni Paul, I am persuaded, I am convinced. No? So walay makapastap ana, gitawag ka na sa Ginoo, balak unsa imong kaagi karon, unsa imong nagian, how many mistakes imong nabuhat, unsa nga mga sala imong nangabuhat, gagmay, dagko, grabe kay mga sala. No matter what you've done, still dili ma-change ang tinuod nga gipili o gitawag ka sa Ginoo. No matter how many failures in imong life, how many brokenness nga imong nagian sa imong kinabuhi, still dili ma-change ang truth nga ikaw gitawag jud ka sa Ginoo. Amen. God's calling is greater than your failures in life. Gitawag ka sa Ginoo, gipili ka sa Ginoo. And dili nimo na mahitabo nga imo nang mabuhat ang tawag ni Lord kung dili ka mga lagad sa Ginoo. God has a plan for your life. Amen.
Let's open our Bible in John 4:34 says, Jesus said, "My food is to do the will of my Father, the one who sent me, and to finish His work." Si Jesus Christ, ingon siya, ang pagkaon nako is to do the will of my Father. May food, sama ng food. Ang gamitan ng food, mo da imong kusog na kumukaon ka, di ba? Physically, food, mukaon ka, na kay kusog. Di ba? Makabuhat ka sa imong bulhaton. So for spiritual things, ang imong calling, that is our spiritual food, our spiritual nourishment, ang atong calling. It is a divine purpose ng gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga mao ni ang maghatag nimo og gitawag nga enjoyment in life and satisfaction sa kinabuhi. Nga kung imo ning mahimo all because of God, it gives you that nourishment sa imong kinabuhi nga excited ka, malipay ka mga lagad sa Ginoo, malipay ka mosunod sa Ginoo. This can be the source of your satisfaction in this life, no? Amen. Matagbaw ka kaya i-describe ni Lord. Ang pagkaon na ako is to do the will of my Father. Tagbaw kay kuana, no? So our divine calling is the source of, number one, our divine calling is the source of our spiritual nourishment. Amen. So diha karon sa manang nourishment, sa manang mga, di ba, kanang nutrition ba, nourishment. Diha ka madasig, excited ka, amen. Mga lagad ka sa Ginoo, amen ba? Hallelujah. Mo na ang pinaka the best nga life ka ng life nga nag-serve ka sa Ginoo. Every one of us were called to serve. So number 2 is ang atong divine calling is the source of our joy, you know? Kalipay na to. Dili ang mga butang, dili ang imong career, dili ang imong na-achieve sa life, kundi ang imong calling sa life, mao na makahatag nimo real nga joy. Because imong career, pag sweldo na, pag na-promotion na, pwede malipay ka, you're only happy but there's no joy sa imong life. Pwede maglipay ka diha lang sa moment. But ang imong calling, you have felt the joy eternally, no? Nagitawag nga eternal joy nga no matter what imong sitwasyon, lisod, dagan challenge sa imong life, but kung dili nimo buhaton ang calling sa Ginoo, wala kay kalipay, no? But when the day that you discover your calling sa Ginoo, lipay kay ka. Amen. Number 3, the source of our satisfaction in life. Tagbaw ka. Amen. Matagbaw ka ba? Asa ka mo adto, mailan nimo na. Kaya balag unsay imong career, basta unsay imong buhaton, dili ka matagbaw gyud. Diba, nani mong tanan, you can be a person nga nani mong tanan, all the wealth, all the fame, diba, ang kasikat, nani mong pwede, pero if you don't serve God, kung wala ka nang alagad sa Ginoo, and if you don't discover your divine calling, walay joy sa imong inside. Walay satisfaction imong kinabuhi. Pwede dagan kay tanan imong ginabuhat pero di ka matagbaw sa kinabuhi. Kaya ingon ang word of God, Hebrews 9:14 says, "How much more will the blood of Christ and dugo ni Jesus yang gihatag sa tuwa, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God." Diba? Ang calling sa Ginoo is mamatay si Lord Jesus Christ para maluwas tayang dugo, magbayad sa itong mga sala. Talawan ni. Offer His own life without blemish to God. Purify our conscience from dead works to serve the living God. Nadaan na ginigibutang. To serve the living God. Namatay si Jesus para kita mahinluan ang purpose to serve the living God. Amen. And that always give us the right understanding unsa man akong calling sa kinabuhi. Amen. So ang imong calling sa life, our calling sa life is to serve, follow, and obey Jesus Christ. That is the highest. No?
Kabantay mo na story sa dato sa Bible aton ning basahon. Dato nga tao, dato nga batanon. Kasimple ra bagid kay sa calling nato, pastor. Yes, simple. It sound so simple. But this is the greatest calling nga gikan sa Ginoo sa tuwa, no? Atong basahon Mark 10 verse 17 to 27 Bisaya. Sa diyang mulakaw na si Jesus, may tao nga midagan. Mulakaw na unta si Lord padayon sa iyang journey. May tao nga miduol kaniya, ni dagan paduol, miluhod ug nangutana. Maayo nga magtutudlo unsa ba akong himuon aron makaangkon ako og kinabuhing walay katapusan. Mitubag si Jesus kaniya. Nganong miingon ka man nga maayo ako, walay bisan kinsa nga maayo gawas sa Dios. So, gi-explain ni Lord, ang maayo ang Diyos lang. Kung mahitungod sa imong pangutana, nahibalo ka na sa giingon sa kasuguan. Ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi ug bakak, ayaw pagpanglimbong. Tahura ang imong amahan o ginahan. Mitubag siya kang Hesus. Magtutudlo kining tanan, gituman ko sukad sa bata pa ako. Gitanaw siya ni Jesus nga may paghigugma o giingnan. O sa pagkabutang ang angkulang kanimo. Pauli o gibaligya ang imong kabtangan o ang halin ipanghatag sa mga kabos. Sa ingon niini nga pamaagi mahimo kang adunahan didto sa langit. Pagkahuman balik og sunod kanako ingon si Lord, ibaligya ang tanim mong dato man guni nga tao. Rich young ruler, dato kay siya. So ingon siya, unsa pa man akong buhaton para makaadto ko sa langit? Ingon ni Jesus, sala. Ayaw pagpanapaw, ayaw pangawat, ana tahura imong ginikanan. In short, buhata ang napulo ka sugo. Tubana ang napulo ka sugo, the 10 commandments na buhat na ba nimo? Ingon din siya. Sa bata pa ako, nagsugod, ako nang natumantanan. Sa pa may akong buhaton, ingon ni Jesus, sige. Gusto manggigag next level, mao niyang next level. Ibaligya niya mo talang kabutangan, o ang halin, ihatag sa mga pobre. Dayon ingon din siya sa verse 21, pagkahuman, balik o sunod ka na ako. Pag humanin mo na mabuhat, ka na kung gingon ako sa imo, mubalik ka sa ako o musunod ka sa ako. Again, grabe na ingon ni Lord, no? After that, imo nang mabaligya ang kabutangan, mahatag mo sa mga pobre, balik sa ako o sunod na ako. Come to me and follow me. Aba? Ingon ni Lord. Kung saan tabo? Verse 22, yung nagingon, nasubo gayot ang tao sa pagkadungog niya niini. Mibiya siya nga masulubon kay daghan man iyang kabutangan. Sabi no? Singon din ni Jesus, sa nakabiya na ang tao, mitanaw si Jesus sa iyang mga tinunan mingon, lisod gayod alang sa mga adunahan nga magpasakop sa paghari sa Dios. Lisod kaya sila makasulod sa gingharian sa Dios kung nakababag ang imong wealth, so inani. Lisod kaya ang rich nga tao, rich nga person, mosunod sa mga sugo sa Ginoo. Kung labi na ang imong kadato, may makababag sa imong kasing-kasing, sa imong unahuna nga dili ka makasunod sa Ginoo. Pwede inani ang imong kadato gamitan na para nga makatigom ka o reward sa langit. Sunod sa Ginoo, ipagamit imong kadato sa buluhaton sa Ginoo. That is very powerful. And that what Jesus instruct the rich man. Baligya niya mong talang kabutangan o ihatag sa mga pobre. Para sa langit, dako ang imong reward. No? Inana ang gingon ni Jesus. Sad to say, kaning dato, nga tao nilakaw siya. Subo kayo, sad kayang dagway. Ingon ni Jesus, lisod kayo nga makaadto siya sa gingharian sa Dios. Kaya ingon din si Lord. Mark 8 verse 36, tama sa 38. Unsa man ang makuha sa tao kon maangkon niya ang tanang butang dinhi sa kalibutan,
Apan mawala ang iyang kinabuhi, wala gayon. Unsa may maangkon sa tao ingon ni Ginoong Hesus? What profit a man to gain the whole world and yet he lose his own soul? So may maangkon nimo, kung maangkon nimo ang tanang butang sa kalibutan, apan wala ka nakabuhat sa calling ni Lord sa imong life. Ingon din ang Ginoo, wala agi kay madawat sa gisaad sa Ginoo sa imong life. Kung naani mo ang tanang butang pero wala ka nang alagad kay Lord, wala kay madawat sa umaabot na kinabuhi, sa umaabot na kinabuhi, o sa umaabot nga bag-ong kalibutan o bagong langit na saad sa Ginoo. Verse 37 nagaingon, kay wala gayon siya ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. 38, kon ikaulaw ako o ang akong mga pagtulon-an bisan kinsa niining panahona, diin ang mga tao daotan og dili matinud-anon sa Dios, ikaulaw ko usab siya. Kon ako nga anak sa tao mo balik nga nagadan-ang sa gahom sa akong amahan ug kauban ko ang balaang mga anghel. Naingon ni Lord, kung ikaulaw nimo si Ginoong Hesus sa kalibutan, maulaw ka mga lagad sa Ginoo, maulaw ka ingnon nga nausab na day ka, na bago na day ka, na born again na day ka. Kung maulaw ka mosunod sa Ginoo, ingon ni Lord, ikaulaw po ka na dito sa iyang gingharian. So it means dili ka makaadto sa iyang gingharian. So it simply means nga dili ta makauban sa iyang paghari. Hukman ta niya, ilabay ta sa impierno. And Jesus Christ, nagtudlo siya og daghan kay nga mga bersikulo about hell, about impierno. Kaya ang atong pinaka-greatest nga calling, loving God, loving people, and serving God. So, morning tulo, ano? Our greatest calling in life, number 1, loving God, loving people, and serving God. Mao na siya. Kaya ingon ni Lord, no, in Matthew 22, the greatest commandment is to love God and to love people. Amen. We cannot serve God if we don't love God. Kaya ingon ni Jesus, ingon sa Word of God, Hebrews 9:14, ang dugo ni Jesus para maghinlo nato, para kita mga lagad na ta sa buhi nga Dios. And this is our greatest calling in life. Kumusta man ka? Kanusa man ka mag-serve sa Ginoo? Amen. Loving God and loving people. Kumusta man ka? Do you love God? Because if you love God, you begin to love people. Kabalo ka magpasaylo sa mga tao, iampo ni mga tao ang nagpasakit sa imo. Today, we have heard and we can watch sa social media, grabe no? May mga trahedya, may mga krimen, may mga away, social media, mga chat, ana. And it's hard kaayo nga mo forgive sa mga tao today. Kung dili jud ka maminaw sa Word of God, it's hard to forgive. Dagan broken family, broken nga relationships are there, na broken nga relasyon na. People today, they're very hurt. Sakitan sila, struggle, ang kasing-kasing broken ang life. Today, I'm telling you, kung ikaw na, nakakaagi nga inana, let me tell you today, God has called you. Gitawag ka sa Ginoo. And God has a plan for your life. Amen. Starting today, develop sa imong heart. You begin to love God. You begin to love people. And today, choose to serve the living God. Alagarin ang Ginoo. One thing is for sure today, kaning nga message para sa imo and for all of us tanan. Gitawag ka sa Ginoo. And ingon, last verse, 1 Corinthians 15:58 again. 1 Corinthians 15:58 says, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Today, kani nga challenge, karong buntag, kani nga verse, nagtudlo nato. Kung imong na-discover ang tawag sa imong kinabuhi, to love God, to love people, and to serve the living God.
Muna tong kalipay. Lord, I love you. I'm gonna serve you, Lord. I love the people. That's why we love people here. We invite you guys. We invite you, Matag family. We challenge every leaders here to invite people. Why? Because we love people. Jesus died for every person on the planet Earth. Namatay ang Ginoo para magluwas nato. Again, Hebrews 9:14, ang dugo ni Jesus naghugas sa atong mga sala, naghinlo nato para kita makaserve na ta sa buhi nga Dios, makaalagad na ka. Today, discover your calling by loving God, loving people, and serving God. That is my challenge for us today. Let this message musulod sa imong heart, musulod sa imong mind. Okay? It's time for you and for all of us nga mo increase atong love sa Ginoo, nga mo increase atong love sa mga tao, mo increase ang atong pag-serve sa Ginoo. Amen. Ingnem tapad ang atong purpose, ingnem tapad ang atong calling, ang pag-love sa Ginoo, pag-love sa mga tao, o ang pag-serve sa Ginoo. This is the highest calling. Ano ingon dayon? Always give yourself. Paningkamot paghago sa pag-alagad sa Ginoo. Always give yourself fully to the work of the Lord. Ikaw, ako nga nangalagad na, nag-serve na sa Ginoo, nag-love na sa mga tao, nang-invite sa mga tao, nagtabang sa mga taingon na Bible. Always fully give yourself to the work of the Lord. For you know that your labor in the Lord is not in vain. Ang tanan yung paghago para sa Ginoo, dili na sayang. Ang imong mga prayer, ang imong pag-invite, ang imong pagtudlo sa Word of God, pagtabang sa uban ingon ng Word of God, dili sayang ang mga butang nga imong gihimo gikan sa Ginoo. Always give yourself fully to the work of God. This is our calling. Ang pagtrabaho sa Ginoo, loving God and loving people and serving God. Amen. Winning souls and making disciples. Kaya we invite people. Kaya naata tanan karon sa atong simbalay. Pwede ba ta manindog o pinaagi ani nga worship song? Pinaagi ani nga worship song. You can come to the Lord, i-surrender imong heart sa Ginoo. Lord, nangandoy ko sa imong tingog. I believe this message is ang tingog sa Ginoo sa imong kinabuhi. It's time for you to love God, to love people, and serve the living God. Amen? Ato nang i-declare ang worship song, atong simbahon, ang dayon ko ng Ginoo. Pagsulay di mahalo, nakakanunay kasaya, kawang kadaugan. Nangandoy sa tingog mo, sulti Ginoo. Nangandoy sa tingog mo, sulti ko.
Asaman ko kung baka o Ginoo, may kapaingnan ding kinabuhi ko. Asaman ko kung baka o Ginoo, may kapainan ning kinabuhi ko. Nangandoy sa tingog mo, sulti Ginoo. Nangandoy sa tingog mo, sulti ko, sulti ko. Nangandoy sa tingog mo, sulti Ginoo. Nangandoy sa tingog mo, sulti ko, sulti ko. Nangandoy sa tingog mo, sulti Ginoo. Nangandoy sa tingog mo, sulti ko, sulti ko. Nangandoy sa tingog mo, sulti Ginoo. Nangandoy sa tingog mo, sulti ko, sulti ko. Nangandoy sa tingog mo, sulti Ginoo. Nangandoy sa tingog mo, sulti ko, sulti ko. Nangandoy sa tingog mo, sulti Ginoo. Nangandoy sa tingog mo, sulti ko, sulti ko. Magampo ta, continue, itaas lang imong kamot, continue to raise your hands to the Lord this morning. Lord, we thank you kayo, Lord. Hallelujah, salamat sa imong mensahe. We believe, Lord, that your word, O God, is your voice. Mo na imong tingog, imong guidance for all of us today. Lord, among amahan sa langit, forgive us, O God, if there are times, Lord, mga kapakyasan na mo sa una, even sa karon, mga kapakyasan, mga sala na mong nabuhat, Lord. Forgive us, Lord. Cleanse us, Lord. Purify us. Ang balaan ni mong dugo, magahinlo sa mong huna-huna, sa mong kasing-kasing, o sa among mga kinabuhi today. Lord, among gireceive ang imong calling. Ngaw sa wala pa gani nabuhat ang kalibutan, Lord, imo naming gipilyo gitawag. Salamat kay Lord. We receive that today, imong calling, Lord. No matter how broken we are, no matter what the things we have done, Lord, in the past. Lord, salamat nga mas dako imong calling sa mong kinabuhi, Lord. Forgive us today, Lord, sa mong nabuhat. Lord, today among gidawat ang imong calling sa mong kinabuhi. To love you, Lord, loving God, loving people, and serving the living God, serving God with all our life. Lord, salamat. Today, among receive ang imong mensahe, Lord. Ang imong tawag sa mong kinabuhi. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, atong palakpakan ng Ginoo. And also today, we challenge you with our tithes and our offering today. Dili na pinugsanay, kung dili, unsa ang gikuman sa Ginoo sa iyang word, atong basahon. Again, this serve as a reminder for all of us. Ingon ang word sa Ginoo, Proverbs 11:24-25, atong basahon. Give freely and become more wealthy.
be stingy, and lose everything. No? Ingon ng Word of God, the more ka mo give, you will become more wealthy. Because ang giving is God's system, God's principles para i-prosper ka sa Ginoo. Amen ba? Financially and even all aspects imong kinabuhi. And also here in verse 25, the generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Ang generous ay prosper sa Ginoo. Declaring today that every one of us must learn to give freely. So manang freely. So nang wala ka na pugos. Amen. We give our tithes and our offering today. But kung wala pa ka nakasabot, no, I encourage you nga, dili sa kamubuhatan. Kung wala pa ka nakasabot sa tithes, do not give your tithes. Pero kung muhatag lang ka, mag-offering lang ka, no probs, pwede ka makahatag. Kung wala pa ka nakasabot sa tithes, kaya wala pa ka makasabot sa Word of God, it's okay. Pero kung nakasabot ka, do it because mauna ang way nga i-bless sa Ginoo imong work, imong business, imong financial status sa life, panalanginan ka sa Ginoo. Amen. Today, let's give our tithes and our offering. Manindog ta, and let us pray. Lord, we thank you, Lord, aning opportunity, Amahan, makahatag kami sa mong tithes ug offering. Ngon imong word, ang mo give freely, wa na pugos, the more nga imong himuon ng wealthy. And Lord, ang generous imong i-prosper. I declare prosperity. I declare, Lord God, nga kaming tanan, you give us a right position, Lord, that we will become wealthy, Ginoo. Sa work, sa business, sa mong family, Lord, sa mga plano, even sa church, sa ministry. Lord God, sa ministry, Ginoo, the whole church, Lord, imong i-prosper. Even, Lord, sa mga muhatag nag-obey sa imong command. Ingon imong word, ikaw ang naghatag ability to prosper us, to make us successful. Thank you, Lord. I declare success and prosperity will follow us. Dili na mo i-chase, dili na mo pangitao ng success, Lord. Because success comes from building ourselves, doing the purpose and the calling of God in our lives. Success is through following and obedience sa imong word. Lord, I pray and Lord, i-bless niyong matag-usa. I-prosper niyong matag-usa, Lord, right now, Father. In the name of Jesus Christ, I speak good health and long life for all of us. I speak, Lord God, imo kaming gamiton, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang tambuanan sa langit ug ibuko ko kaninyo sa maragayaon gayud ang mga panalangin. Malakias 3:10. Magmatinod sa paghatag sa ikanapulo mga halal buhaton tagini hatag ang paghatagan sekreto kini sa panalangin.
Amen. Atong palakpakan ng Ginoo. Praise the Lord. Today also naatay announcement. Atong announcement is doon na atong encounter with God retreat. So we invite everyone, especially katong natudluan sa Word of God, no, sa mga lessons nato, every cell group nato. We have our encounter with God retreat. This is a retreat, no, na ang schedule ani is this Holy Week. April 3, 4, 5. That is Holy Week. And wala na yung work. Make yourself available. I challenge you ang purpose ani. The more imong ma-discover ang plano sa Ginoo sa imong life, the more imong ma-discover ang gibuhat ni Jesus nga sacrifice sa cross, the more po imong ma-discover ang gitawag nga divine calling sa imong kinabuhi. I challenge you and I urge everyone to join our Encounter with God retreat this coming Holy Week. So, pagtigom kay naatay registration nga 350. That is for your food. Pagkaon na nimo sugod sa atong encounter. So again, ang 350 is for our food and for our venue nga atong abangan. Okay? So don't forget that, no, this is our opportunity nga atong Holy Week. Holy yun, balaan nga nang gitawag Holy Week. Balaan nga simala nga naman. Atong ma-remember ang gibuhat ni Lord sa cross, yung sacrifice, unsa yung gibuhat para kita maluwas. That could be my chance, that could be our chance, nga atong ma-discover more ang sacrifice, ang gibuhat ni Jesus sa cross, ug unsa pod yung purpose, plano sa atong kinabuhi. Amen? So join ta sa ato ang Encounter with God retreat this coming April 3, 4, 5. That's all. Let us stand up. Amen. Tindog ta. Tingnan mo tapat be. Gitawag ka sa Ginoo, gipili ka sa Ginoo. Apil ta sa Encounter with God retreat. Amen. Praise the Lord. Atong palagpakan ng Ginoo. Tindog kita sa imong kamot. Let us pray. Lord, we thank you, Lord, in the name of Jesus. Nahuman ang among simbalay. Thank you, Lord, for being with us. Your presence, your love and mercy and grace, Lord, naguban ka namo. And today, salamat sa matag-usa, mga leaders, Lord, o matag-usa ka mga disciples, Lord. O everyone, first time na kanjun simbalay. Thank you, Lord, for our brothers and sisters who join us today. God, I declare that your love, Heavenly Father, your love will reign into our hearts. Kabalo kami magpasaylo, muhigugma sa mga tao, Lord, even sa mga tao nga, Lord, dili ganahan namo, even sa mga tao nga giaway mi, sa mga tao nga nagpasakit namo, Lord. God, we pray for them na sila maka-encounter sa imong love, maka-receive pod sa imong gugma, Ginoo. Lord, thank you, bagwa mong kasing-kasing, Lord. Our hearts, we can learn to love our enemies. Salamat, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Even, Lord, today, among i-declare imong grace of mercy, Lord Jesus. Maguban ka namo, ang imong grasya kaluoy, maghatag na mong kusog, makapadayon kami sa pag-alagad kanimo, Lord. Of today, the power, the presence of the Holy Spirit will be with us, that will make us an effective witness, a faithful disciple of Jesus Christ, today and forever. May the power of God, may the power of the Holy Spirit be with us now and forever. In Jesus' mighty name, amen and amen. God bless you all and see you next sa ato simbalay. God bless. Thank you for joining today. Have a blissful week for all of us. Shalom, everyone.